Okay, babasahin ko na lang. Actually, verse 2 lang, pero pakisundan na lang sa inyong mga paningin as I read. 1 Timothy chapter 2. Sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy chapter 2, umpisahan ko na sa verse 1, I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Diyan po tayo magpapark mamaya-maya. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. That is the main goal. All men could be saved. All men to be saved and to come into the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. It's true. It is the man Christ Jesus. Pero hindi nangangahulugan ang si Kristo ay isang tao lang, kundi siya ay nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Tao naman talaga siya. Pinipresent siya ni Paul kay Timothy na tao as tao because he is mediator between God and man. And then sa verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. No? Binigay ng Panginoon ang sarili niya as a ransom. No? Katubusan, para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Right, sandali tayong pumakit at manalangin dakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami o Diyos at nagpapasalamat sa oras na ito na muli po kami malayang makapag-aaral ng inyong mga banal na salita. Salamat po o Diyos sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin. I pray na patuloy po kaming pangunahan sa oras na ito. Kayo po o Diyos ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lang po ang inyong lingkod at abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Paglooban mo po kami, pagkalooban po kami ng maayos na internet connection, maayos na sound system, sa ganun, ang inyong mga salita, Panginoon Diyos, na mapag-uusapan namin sa umagang ito ay tumimo ng maliwanag sa puso at isipan ng bawat isa. At anuman pong maliwanag na maunawaan po namin ay maisabuhay naman po namin. O God, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang gawain sa Taguig, pangunguna ng aming Pastor Hill, hindi po ang gawain sa San Pedro sa pangunguna ni Pastor Ed. Pagpalain mo po ang yung mga pastors and preachers na ginagamit po sa pagkakataong ito para ibahagi yung mga salita at para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Nakalimutan ko lamang po yung aking water therapy dito. Please. Buhat nung pinagti-3-in-1 nila ako, lalong nagigiba yung aking lalamunan. Kaya pinapangako ko hindi na po ako magti-3-in-1. Barako lang po tayo ngayon, barako. Si Arlene lang pag-asa natin. Alright, this is a letter of the Apostle Paul kay Timothy. No? This is an encouragement for a young pastor, a young preacher, kung ano ang dapat niyang gagawin bilang leader or a pastor of the church. No? So makikita natin dito, sabi ko nga, yung bibigyan ko lang ng emphasis na talata, yung pagkukunan natin ng pag-aaral is the number 2. No? Sabi diyan, for kings and for all that in authority. Gusto kong ma-quote ang ating attention that for all that in authority. So, naka-address ito sa lahat ng may authority. The smallest institution na meron dito sa ibabaw ng lupang ito is the family. And every family, there must be an authority. Merong leader sa loob ng tahanan and that will be the father. It must be the father. The husband. No? In case na wala na yung husband, wala na yung father, nandyan yung wife and a mother. I hope you're listening. So,
ang sinasabi dito ni Paul kay Timothy, for kings and for all that are in authority, that we, including Paul, sabi niya, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. That we, tayo mga leaders, ay maging maayos na leader. No? Maging matinong leader. Ma-lead natin yung ating mga tao, especially our family, in a peaceable, in a quiet, and a peaceable life. And in all godliness, sa lahat ng katapatan, ng kabanalan, at katapatan, honesty. Amen. Honesty. So, ang kinakausap dito ni Apostol Pablo ay mga leader. So, ang gusto kong kausapin sa umagang ito ay mga leader. The leader of the home. Who is the leader of the home? The father. So, sinasabi ko, pag pinag-aralan mo yung sulat na yan ni Apostol Pablo kay Timothy, kung paanong binibigyan ng exhortation ni Paul si Timothy, kung paano magiging maayos na leader, at kung paano siya re-respetuhin ng kanyang mga tagasunod, ng bawat miyembro ng iglesia. Kaya sabi nga kay Timothy na, do not despise the youth, wag mong hamakin ang iyong sarili. No? But be the one example of all the believers. Maging magandang halimbawa ka sa lahat ng mananampalataya. Huwag mo sabihin, bata pa ako kasi, pastor, kaya lagi akong inaantok. Hindi totoo yan. Dapat mas lalo kang gising dahil bata ka pa. Yung matanda pag inantok-antok sa upuan, nauunawaan mo yan kasi baka mataas ang sugar o mataas ang BP. Pero kung ikaw ay bata pa naman, bakit ka aantukin? Nakakaantok ba talagang salita ng Diyos? Ha? Hindi nakakaantok pag buhay ka, pag ayos ang iyong kaisipan at maliwanag ang salita ng Diyos kung paano natin ito pinapahalagahan sa buhay natin. Amen. Sinasabi ni Paul kay Timothy, we may lead a quiet and a peaceable life in all godliness and honesty. Pwede nating magawa yan. Pero bago natin magawa yan, kinakailangan mong makipag-battle. Because this life is full of battle. Amen. Punong-puno tayo ng battle bago mo ma-attain yung quiet and peaceable life. Ipaglalaban mo talaga yan. Pero wag mo sabihin, dati po, pastor, maayos naman yung buhay ko, tahimik ang buhay ko. Nung wala pa ako sa church, wala naman akong problema, kapatid. Malaking problema mo yun. Kung hindi mo nararamdaman yung problema nung bago ka pumunta sa church, ibig sabihin, malaking problema mo yun dahil pag namatay ka, doon ka pupunta sa impyerno. Mas malaking problema yun. Pero ngayon nakarating ka sa church, meron ka mang problema, ang kinakailangan mo lang gawin, i-battle yan, lalo ka na kung ikaw ay leader, para ikaw ay makapag-lead ng mga tao to a quiet and peaceable life. Hindi madali yun. Hindi madali mag-lead ng tao at i-lead mo sila sa quiet and peaceable life. Hindi madali yun. Kung tayo nga mismo ay hindi peaceable, o tayo mismo ay hindi quiet, hindi natin maililid yung mga tao to a quiet and peaceable life kung tayo mismong mga leader ang loud sa loob ng tahanan. Tayo yung maingay, tayo yung palamura. Amen. Kaya nga, our Father must be our hero. Tama? I hope you agree with me. Our Father must be a hero. Kasi siya man ang pangunahin na magbabattle ng lahat ng problema sa loob ng tahanan. Amen. Sabi ni Paul, as long na nalalaman
mo ang totoo, Timothy. Kinakailangan mong sumunod sa totoo at kinakailangan mong itong gawin at kinakailangan mong i-lead ang mga tao sa iglesia at lalong-lalo na sa iyong pamilya. Amen. We need to fight for your life. We need to fight for our lives. Lalo-lalo na sa buhay ng ating mga kasambahay kung tayo yung leader. Kinakailangan mong i-battle kung ano mang merong tayo. Bago tayo maligtas, sabi ko nga nung nakaraan, bago tayo maligtas, alam na natin kung ano yung weakness natin. At alam ng diablo na yan ang weakness mo. At kaya kung meron mang ibabalik-balik sa atin ng diablo, ay yung mismo kahinaan natin. Kung kahinaan mo, patulog-tulog ka na lang palagi sa loob ng auditorium. You ought to fight for it. Ipaglaban mo yan, huwag mong tulugan, kapatid. You need the Word of God. We all need the Word of God. Kaya nga sabi ko, the first thing na makikita natin sa hero, na dapat makita mo rin sa isang tatay o sa isang leader ng tahanan, a hero must be brave. Tama? Meron ka bang nabalitaan na at one of our heroes na duwag? Coward? Takot na takot ipaglaban yung kanyang pagkaalipin sa kasalanan? Nakapakanig ka na ba ng isang nasabi, yan yung hero namin pero patulog-tulog? May hero bang patulog-tulog sa pansitan? Amen. Huwag magpatulog-tulog sa pansitan. Walang hero. Ano ba Tagalog sa hero? Bayani. Walang bayaning tulog. Patay meron. Pero tulog, walang patulog-tulog na bayani. A hero is known to be brave. Amen. Tignan mo mabuti. Sinong magandang halimbawa na example, a great example from the Bible, na makikita natin yung kanyang leadership. Pinag-uusapan dito sa talatang binasa natin sa about leadership. Yung leadership na ipinapasa ni Apostol Pablo kung paano siya naging strong sa kanyang leadership, pinapasa niya ito kay Timothy. Timothy, ito ang dapat mong gawin bilang leader. Para ma-lead mo ang mga tao to a quiet and peaceable life, you need to be strong. You need to be brave. A hero is known to be brave. Lahat tayo, bilang lalaki, bilang leader ng tahanan, inaasahan tayo na tayo yung pinakamatapang sa loob ng tahanan. At kung meron man akong hinahangaang leader sa Biblia, isa na dyan, si Joshua. In Joshua chapter 24, sabi ng Diyos kay Joshua, sabi ni Joshua sa kanya mga tao sa Israelites, in verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, kung sa palagay nyo, masama na ang maglingkod sa Panginoon ngayon, choose you this day, pumili ka, piliin mo sa araw na ito, whom ye will serve, kung sino ang iyong paglilingkuran. Whether the gods of your fathers serves that were on the other side of the flood, or gods of the Amorites, and whose land ye dwell. Sinong paglilingkuran mo? Yung mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran ng inyong mga magulang doon sa kabilang dako? O yung Diyos-Diyosan ng mga Amorites kung saan ka ngayon nakatira? Pero sinasabi ni Joshua, but as for me and my house,
we will serve the Lord. Hindi kayang sabihin yan ng duwag na tatay. Hindi niya kayang sabihin, maglilingkod tayo sa Panginoon, whether you like it or not, sasama ka sa akin sa simbahan ngayon, anak. Asawa kong babae, kahit sa ayaw mo sa gusto, sasama ka sa akin sa church ngayon. Yan yung leader. A strong leader. And a leader, a father must be a hero in the home. Siya yung pangunahin sa loob ng tahanan. Siya ang naglilid sa kanyang tahanan. Lalong-lalo na. Kapatid, huwag kang papayag na merong ibang nakatira sa bahay mo. Tapos hindi susunod sa pananampalataya mo. Huwag kang papayag niyan. Ako po maraming beses na buhat akong nakakilala sa Panginoon mula pa sa Nueva Ecija. Sabi nga ng mga anak ko, transient yung bahay namin. Pero bago ako tumanggap ng transient, sasabihin ko sa kanila ang aking rules. Sa church, sa bahay na ito, lahat kami ay nagsisimba tuwing linggo. Hindi pwedeng nasa simbahan kami, ikaw may iwan sa bahay. Kaya mo ba yun? Sabihin mong hindi mo kaya at hindi ka pwedeng tumira dito. Of course, kailangan nila ako. Kailangan nilang pumasok sa sundalo eh. Marami akong naipasok na sundalo ngayon, hindi ko na sila maalala kasi hindi naman nila ako naalala, nabalikan. No? Pero wala sa akin yun. Sa akin, talaga, ang nasa mind ko lang, tulungan itong mga taong ito, unang-una maligtas, maayos ang buhay, at maayos ang pagpapamilya later on. Maging maayos na mamamayan ng ating bansa, maging totoong hero ng ating bansa. Kasi maraming pumapasok sa serbisyo, gusto lang nila sweldo. Pero hindi nila nalalaman yung bigat ng responsibility pag ikaw ay pumasok sa kawani ng gobyerno, sa pagiging kawani. O sa Armed Forces of the Philippines. A hero is known to be brave. Kaya kung meron pang nakatira sa bahay mo, tapos hindi mo madala sa church, kapatid, huwag mong patirahan sa bahay mo. Para kang nag-aalaga ng isang, kahit na kamag-anak mo yan, kahit kaibigan, kahit kailala mo yan, huwag mong hayaan na nandito ka ngayon yung merong taong iba sa bahay mo. Huwag. Don't do that. You must be a hero. And a hero is known to be brave. Pag sinabi niyang hindi pwede. Pero pag sinabi niyang dapat, ito ang dapat at ito ang gagawin natin. Amen. Kaya bilib ako sa patotoo ni Regina. Kahit nahirapan siya, pinipilit niyang maging maayos. At least kahit isang linggo lang, naging maayos si Jomar. Isang linggo pa lang naman. Pero hindi natin tinutuldukan. Nag-i-strive naman talaga siya. Kung nakita niyo po yan nung unang dating niya dito, hindi mo akalain. Kahit ako nag-isip, wala itong pag-asa. Walang pag-asa itong taong ito. Hindi ko ito kaya rito. Pero at the back of my mind, pero kailangan niya ito ng salita ng Diyos eh. Sige, pagbibigyan kita, sige. As I coordinate sa mga dapat pa, coordinate sa anong tawag doon? Sa tinatawagan natin, Jomar? Sa rehab. Tawag dun sa nanay niya na mag-i-sponsor ng rehab. Habang nag-aantay, ang Diyos tumatrabaho na sa kanyang buhay. Nakita niyo hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Amen. Because a father must be a hero. Ang lagi ko lang nire-remind sa kanya, kapatid, tatay ka na at meron ka ng 3 anak at ngayon ay mag-aapat na, ngayon ay 4 na. Kung may 4 ka ng anak, dapat ikaw ang pangunahin na pinakamaayos, pinakamatapang sa lahat ng kabutihan sa loob ng tahanan mo. Battle? Battle talaga yun. Hindi madali yun. Kaya nga sa akin, hindi rin madali eh. Minsan-minsan parang ayoko na eh.
Minsan hinamon ko na yan, kung ayaw mong sumunod at hindi ka makakasunod, pwede ka naman umalis na hindi tayo magkaaway. Kaysa maghiwalay tayo na magkaaway. Habang maayos-ayos pa ako sa'yo, sige na, umalis ka na lang. Pero nandito pa rin siya. He chose to serve the Lord. Ha? At sabi ko, hindi matututong mag-submit sa iyo yung asawa mo hanggat hindi ka nagsasubmit sa Panginoon. Amen. Kaya maganda, napakaganda o napakagandang tanawin na isang leader ng tahanan ay nagli-lead sa sarili niyang tahanan in a true sense. Sa totoong paglilid. Kasi nga leader Pag sinabing leader, nangunguna sa loob ng tahanan, hindi lang siya nag-uutos kundi nangunguna. Kinakailangan mong maging matapang sa pakikipag-battle sa bisyo mo. Kung ikaw man ay nahihirapan dyan sa sigarilyo na yan, nahihirapan mong alisin yung alak na yan, nahihirapan kang alisin yung drugs na yan, nahihirapan kang alisin yung ML na yan, but you ought to battle it, you ought to fight for it. Kinakailangan mong i-battle yan, kinakailangan mong ipaglaban yung liberty, yung kalayaan ng pamilya mo mula sa pang-aalipin ng dyablo sa mga kasalanan na ito. Amen. A hero is known to be brave. Kapatid, nakakahiya naman na kung isang tatay pa, yun pa yung mas mataas ang emosyon kesa sa misis. Yung misis gustong-gusto magsimba Ika na, simba na tayo. Wag na. Offended ako. Yung misis pa nagtutulong, sige na, makipag-usap ka. Sige na, magsimba tayo. Sige na, balikan mo yung ministro. Hindi. Magpapalipas muna ka ng sama ng loob. Yan bang klaseng leadership ang gusto mong manahin ng iyong mga anak? Ha? Yung masyadong maimo? Ang tawag yan, balat sibuyas? Ha? Pusong mamon? Madaling ma-offend? Hindi po ganyan ang hero. A father must be a hero. Matapang po sa paggawa ng tama yung tatay. Yung tatay na matino, of course. Amen. Pero kung hindi naman matinong tatay, hindi niya naman talaga ipaglalaban yan. Sasabihin niya, bahala kayo kung anong pananampalataya. Sasabihin niya sa kanyang mga anak, sige, bahala kayo kung ano ang gusto niyong puna. Samahang relihiyon, dun kayo sumama. Nakarinig kayo ng mga magulang na ganyan sa area? Hindi ko naman pinipigil yan kung ano saan siya masaya. Kapatid, kung saan ang alam mong tama, doon ka masaya. Dapat doon mo hinahayaan yung anak mo o dapat doon mo nililid yung anak mo. Huwag mo silang pababayaang mamili. Sabi ko nga sa iyo, pag pinabayaan mong mamili ang anak mo, ang pipiliin niya ay yung pinakaagwanta na pananampalataya. Ano yung agwanta sa Bicol? Settle for less. Mediocrity. Yun ang pipili niya pag hindi tayo maging matapang sa kanila na sabihin, anak, ito ang totoo, ito ang tama, ito ang dapat mong sundin. Anak, ikaw ay lalaki. Pag nakakita ka ng anak mong palambot-lambot, anak, lalaki ka. Walang nilikha ang Diyos na bayot. Lalaki't babae lang, tandaan mo yan. Ganun po ba, Papa? Kaya mo lang ngayon magpakalalaki ka? Opo. At least sumasagot. Tapos pagpalambot-lambot,
Lunurin mo sa harapan niya. Lunurin mo! Lalaki ka! Magpakalalaki ka! Huwag kang patulog-tulog! Lunurin mo! Pag masyado ng malambot niyan, magre-reklamo na, Papa, ginawa mo pa akong sirena. Kapatid, it takes a strong leader in the home para maging maayos yung ating mga anak. Para lumaking lalaki kung lalaki, babae kung babae. Amen. Kapatid, it takes a strong leader para makakita tayo na matitinong anak sa loob ng tahanan. Ay, meron na tayong kilalang strong leader eh. Lumalaki pa nga yung kanilang mga anak na talagang tahasan nagpapasaway. Parang kinokontra nila yung tinuturo ng kanyang ng kanilang ng tatay. Ng pastor niyang tatay. Pero salamat naman sa Panginoon dahil yung tatay na yan, sa palibhasa nga ay brave, matapang hindi niya titigilan ang kanyang anak hanggang sila ay matuto. Mga magulang, ang ating responsibility sa ating mga anak, hanggat sila ay nasa poder natin, ay turuan silang maging responsableng mga anak. Maging responsableng lalaki o responsableng babae sa loob ng tahanan. Huwag natin silang pabayaang magpatulog-tulog. Tapos tayo pa nagtatrabaho na, madaling araw pa lang yung tatay nagtatrabaho na, madaling araw pa lang yung nanay naglalaba na, yung anak mo hindi mo magising kasi kawawa naman si bunso. Naawa tayo, hayaan mo lang matulog. Sabi ng konsentidorang ina. Darating naman ang panahon, pagtandaan yan, matututo rin yan. Anak, malilate na tayo, magulang, malilate na tayo. Sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Habang bata, turuan natin sila. Dahil pag hindi natin sila tinuruan ng bata, pagtandaan yan, kahit anong pilit mo dyan pumunta sa church, katulad ng iba sa atin ngayon, hindi na natin mapilit yung ating mga anak na pumunta sa church. Bakit? Hindi sila nasanay pumunta sa church nung bata sila. But it takes a strong leader. It takes a strong leadership for them to obey the word of God. Amen! Kung bisyo pa lang, hindi mo mapagtagumpayan, paano mo pagtatagumpayan yung mga anak? Yung iyong misis. Kung yung misis mo may naipipintas pa sa'yo. Kaya nga sinasabi ng misis, paano naman ako magsasubmit sa'yo? Yan lang na yung bagay na yan, hindi mo masisuko sa Panginoon. Hindi mo ba talaga may isuko yung gadget na yan? Pag nakaupo ka dyan, ang gusto mo magawa, maglaro ka na lang maglaro sa cellphone mo. Marami ka naman sana pwedeng gawin na nakaka-encourage. Ba't yan pa naman? Pwede naman sana tayong mag-usap. Imbis na kausapin mo ko, lagi ng cellphone kinakausap mo. Sino ba talagang kausap mo dyan? Naglalaro ka ba talaga o may kausap ka dyan? Nandiyan pa si Paseng? Ha? Kapatid, it takes a strong leader. Ha? Para makapag-build tayo ng magandang relasyon sa loob ng ating tahanan, lalo na sa ating mga misis. Amen. So, let me remind you once again, a leader of the home. A father must be a hero. And a hero is known to be brave. Here's my question. Are you brave enough to lead your family? Ha? Ikaw ba ay sapat ang iyong tapang para i-lead, pangunahan mo yung pamilya mo papunta sa sentro ng kalooban ng Diyos?
Tell me. O ikaw hanggang ngayon nahihirapan ka. Hindi ko na sila mahakay, pastor. Ha? Kaya yung anak ko kung saan-saan napunta, hindi ko na po siya makontrol. Nakita ko na lang siya sa YouTube, ayun, nagpapahawak ng ano. Ha? Hindi mo na nakontrol. Bakit? Nung bata-bata pa siya, nung maliit pa siya, hindi mo siya kinontrol. And it takes strong leader in the home to do that. Para sumunod sa atin ang ating mga anak, kinakailangan mong maging strong leader in the home. Amen. Kaya habang bata sila, huwag kang maawa. Sabi ng Biblia, sabi ni Solomon, huwag mong hayaan i-spare yung pamalo sa puwet nila dahil sa kanilang mga pag-iyak-iyak. Ay, tama na tayo. Tama na po. Hindi na po ako ulit. Ayoko na po. Oh, tama na po. Pag umiyak ka, pag inartihan ka na ng anak mo, hindi mo na mapalo eh. Oh. Sinong nakakapalo pa rin sa anak niya kahit nag-iiyak na yung kanyang anak? Hindi nga natin mapalo. Ano? Mas mataas ang emosyon mo kaysa sa misis mo? Na pag pinapalo ng misis mo, yung anak mo, pinipigilan mo, tama naman, no? Ano yun? Gusto kong mag-set ng double standard sa anak mo? Na pag ikaw ang nandyan, hindi siya pwedeng paluin? At pag wala ka, kaya siya masunurin sa kanyang nanay dahil wala ka eh. Yan ba ang gusto mong ilagay sa isipan ng mga anak mo? Meron siyang double standard na susundin sa loob ng tahanan? Hindi ba mas maganda kung ano ang sabihin mo sa anak ko susundin kasi nakikita ng misis mo, nakikita ng anak mo na sinusunod ng misis mo yung disiplina sa iyong anak. Hindi kayo nagkokontrahan. Kung sa palagay mo man sumobra yung misis mo o sumobra yung mister mo sa pagdidisiplina sa iyong anak, kapatid, yun yung pinag-uusapan sa private room. Huwag niyong pag-aawayan. Huwag kang maghahamon ng hiwalayan dahil sa anak mo. Huwag mo palalakasin ang loob maghiwalay kasi may anak ka na, kapatid. Tandaan mo yung anak mo, balang araw iiwan ka niyan. Kasi mag-aasawa yan. Pero yung misis mo, yung mister mo, yan yung makakasama mo habang buhay. Amen. Pero sabihin ko sa iyo, kahit maunang mawala sa inyo yung isa, pero meron kang anak na dinisiplina, lahat ng dinisiplina mong anak, yan yung totoong magmamahal sa iyo balang araw. Of course, hindi yung disiplina. Iba kasi yung sinasabi nyo, yung pamagan-magan sa pamilya. Yung pamagan-magan ka lang, yung ang nakikita lang sa'yo galit, pero wala ka namang itinuturo. Kaya nga, sa atin, tinuturo sa atin, kung magpapalo ka ng anak, siguraduhin mong kakausapin mo, bakit mo pinalo? Hindi pinalo mo lang kasi nagagalit ka. Kasi may sinirang gamit sa bahay. Kasi iwinala yung cellphone mo. Magagalit ka lang, galit na galit ka kasi. Kapatid, gagawin mo pa rin ang disiplina anumang bagay. Sa anumang panahon, anumang pagkakataon. Iisa pa rin dapat ang disiplina niyong mag-asawa sa mga anak niyo. Amen. Walang kontrahan. Hindi nagkokontrahan yung mag-asawa as far as discipline is concerned sa loob ng tahanan. No? Iisa lang ang alam nating disiplina sa loob ng tahanan. And that is the biblical discipline. Train up a child. Training is education. Pag sinabing training, meron niyang kasamang yung pahirap ba? Yung parang sinasakal mo? Yung masusuppress siya, may makakaramdam siya ng pressure. Kaya siya hayaan mo nang mapilitang sumunod dahil sa pressure. Kesa mawalan ng pressure at maging masuwayin. Mas maganda yung anak natin masanay sa pressure, masanay na sa problema. Huwag mo sabihin, hindi ko namin pinaparinig yung problema namin mag-asawa sa aming mga anak. Hindi.
Dapat malaman ng ating mga anak yung problema sa loob ng tahanan. Kasi pag nasanay yan na parang walang problema, lalaki yan na parang walang problema. At pag nagka-problema na yan sa panahon ng kanyang pag-aasawa, hindi niya alam kung paano i-deal ang problema. Kaya wag natin itago yung mga bagay na dapat nilang malaman. Sasabihin mo, hindi ko pinapakita, mag-aaway kami. Bakit hindi mo ipapakita? Para makita nilang good kayo? At wala silang nakikitang problema? Paano mo tutulungan yung anak mo? Paano i-deal ang problema? Sabi ko nga dito, kung paano natin ayusin yung ating problema sa anumang bagay, maliit man o malaki, ang dapat na pagdidil sa problema sa tahanan ng Kristiyano ay idinidil natin spiritually. Pero kadalasan, pag may problema na tayo, paano natin dinidil? Carnally. Are not carnal, sabi ni Paul. Bakit? Pag meron ng problema sa bahay, nagkakaroon ng division. Merong kampi kay tatay, merong kampi kay nanay. Bakit? Magkaiba ng discipline. And I say again, it takes a strong leadership. It takes a hero. No? A hero. And a hero is known to be brave. Ang unang pagkakakilanlan mo sa hero ay matapang. Ha? May kasabihan nga tayo, si Apolinario Mabini, pinutol ang kamay, pinutol ang paa, hindi atakbo. Pinutol ang at sa kanya, hindi atakbo. Pero sinigawan lang ng misis, nuwakbo na. Takas na. Ha? Kapatid, let me remind you once again, a hero is known to be brave. Are you brave enough, fathers, to lead your family? O pag may problema, iniiwan mo pa rin yung pamilya mo? Magpapalamig-lamig ka muna. Mag-isip-isip, hanapin ko muna yung sarili ko. May problema kami ni Mrs. Lalayas muna ako. Hahanapin ko muna yung sarili ko. Ano ka nawawala? Nawawala sa sarili? Ang tagal-tagal mo nang nakatira sa loob ng tahanan, hindi mo pa rin nakikita yung sarili mo? Kapatid, para makita mo kung yung totoong kalagayan mo, ang kailangan mo lang ay ito. You need the Bible, you need the Word of God. Because a hero, in a true sense, is known to be brave. Therefore, our father must be known to be brave. Dapat tayo yung pinakamatapang sa loob ng tahanan. Hindi matapang dahil laging galit kasi lasing. Yung tapang natin, pag lasing lang tayo, ano yan? Sino matapang dyan? Ganyan ka lang pag lasing. Pero pagka hindi nakainom, parang maamong tupo sa bahay. Tayo, alis na kami. Pero pag nalasing, naniningil. Ikaw, ganyan ka lang palagi. Ikaw, mas marami pang sinasabi sa misis pag lasing. Pero pag hindi lasing, tahimik naman. Pero pag lasing, ang daming alam na lengguwahe. Magaling mag-English, magaling mag-Espanyol, magaling mag-Bicol, maging Ilocano, lahat naging linguistic pagka nakakainom. Pero pag hindi na nakainom, walang alam na lengguwahe. Tango lang. Ha? Hindi po yan katangian ng hero. Ha? Katangian po yan ng isang pag ganun, pag nakakainom na i-stir up. Kaya mas madaldal yan kasi na-i-stir up. Ha? Pero pag wala, tahimik. Walang tiwala sa sarili. Kaya nga kapatid, kailangan natin to. Kasi ito ang magbibigay sa atin ng tiwala sa sarili. For as long na alam mong tama yung ginagawa mo, yan ay kalooban ng Diyos sa iyo at kalooban ng Diyos sa pamilya mo, yan ang gagawin mo at susundin nyo sa pamilya nyo. Remember, take this note, my family, my disciple. Tayo ang disciple, tayo ang dapat
teacher ng ating pamilya, lalo na ng ating mga anak. Pag lumaki ang pasaway, huwag mong sisihin kung sino nagturo. Baka natutunan niya sa school. Sa school, sigurado namang hindi yan tuturuan ng masama. Pero pag lumaki yan ang pasaway, ibig sabihin nun, wala tayong itunuro sa kanila magulang. Amen. Kaya, it's high time for us, parents, leaders of the home, na maging matapang na leader. Again, a hero is known to be brave. Tama yan, nire-ero natin. Pangalawa, siguro dito na tayo. Puputulin muna. No? A hero is also known to be selfless. Ano ang ibig sabihin ng selfless? Having no concern for self. Ibig sabihin nun, unselfish. A hero is known to be selfless. Selfless ba? Hindi niya iniisip yung sarili niyang kapakanan, kundi ang kanyang iniisip ay kapakanan ng kanyang sariling pamilya. May kausap ba ako? Parang wala akong kausap. Selfless. Hindi selfish. Yung selfish na tatay sa tahanan, wala siyang iniisip pasayahin kundi sarili niya. Kaya nga pagdating ng mga kainuman niya, mga katropa niya, at dumating sa bahay, wala siyang pakialam. Makikipag-inuman niya, yayayain niya ng inuman niya sa bahay. Magpe-prepare pa yan ng pulutan. Pero i-check mo yung pamilya, walang ulam. Magpapabili yan ng sigarilyo, kahakahang sigarilyo. Mahal ang sigarilyo. Tapos walang bigas. Is that selfless or selfishness? Imbis na iuwi niya yung kanyang pera sa bahay para may sigurado siyang pambili ng bigas at ulam, idadaan pa yan sa lotohan. Ipagbabaka sakali pa, pabili ng nanaginip ako kagabi. Baka manalo. Kapatid, kaingutan yan. Tingnan mo, matagal ka nang tumataya ng loto, hanggang ngayon hindi ka naman nananalo. Magkano na ang ininvest mo sa lotohan? Alam mo kung ininvest mo yan sa church, panbalagay ko pinagpalakan ng Panginoon. Kasi more than tithes yung binibigay mo sa lotohan, sa diablo, ibig sabihin. Nagbabaka sakali kang umalwan ang buhay ng iyong pamilya, bunga ng iyong katamaran, kapatid. Walang easy money. Yung easy money is easy go din to. Pero yung pera na pinagpawisan mo, pinagtrabahuan mo, yan ay papahalagahan mo. Kaya nga kung mahalaga sa'yo yung kinita mo yan dahil sa pawis mo, kung kinita mo yan, itatabi mo yung 10% niyan. Bakit? Alam mo yung 10% ng kinita mo ay sa Panginoon. Hindi mo gagastusin yan dahil yan ay sa Panginoon, at pag ginastos mo yan, alam mong ninanakawan mo ang Panginoon. Tapos, galanti ka sa lahat ng maraming bagay. Pero pagdating sa Panginoon, stingy, kuripot. Pag dumaan yung offering envelope, grabe ang pili mo sa bulsa mo. Hinahanap mo yung pinaka-pino na para mailagay mo sa offering envelope. Kaso walang barya, hindi na uso barya ngayon eh. Puro papel. Pagkapa mo, ay yala, parehas ang tsura. Ala, naku, nakakahiya. Baka pag nakita nila, inilabas ko yung kulay blue, tapos bawiin ko pa, nakakahiya. Nakakahiya talaga yun.
Kaya nga yung totoong gustong mag-offer sa Panginoon, sa bahay pa lang, nakaset na sa niya yung offering niya. Nakahiwalay na yung kanyang tithes. Nakahiwalay na yung kanyang offering. Hindi kung kailan nandito sa mag-offering kaya ako o hindi. Mag-iisa ka palang mag-iisip eh. Sa mga first-time visitors, pinapaalala natin sa kanila yun ay hindi sa pilitan kasi first-time visitors eh. Pero kung tayo miyembro na, matagal na tayong ligtas, tiyak natin pupunta tayo sa langit. Tapos hindi tayo nag-i-invest sa gawain ng Panginoon. Gusto lang natin pumunta sa langit, pero wala tayong gustong datnan sa langit. Ganun ba ang gusto mong sabihin? Paano nga kung totoo? Ito lang naman ay halimbawa. Kung bawat offering natin, offering nga, hindi tithes, kasi yung tithes, kung yun ay ninanakaw mo dahil sa Diyos yun, baka imbis na buo na yung bahay mo doon, binabaklas pa ng Panginoon, binibigay doon sa mga faithful. Kung yung bawat offering mo, doon pa lang nagbibuild yung iyong mansion sa langit. Hindi ito sa amount, hindi sa laki. Kundi sa faithfulness na gaano man niyang kaliit na perang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. May kanya-kanyang perang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. May kanya-kanyang talentong pinagkatiwala sa Panginoon. Ang tanong ko, paano mo ginagamit yung talentong ipinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon? Sabi ko, kung bawat bigay mo ng offering, ito yung nagbibuild ng iyong mansion. Sa palagay mo, tapos na kaya yung mansion mo ngayon? O hindi maituloy-tuloy ng construction kasi kuripot ka man. Pag may dadaan yung offering alam mo lang, kilala mo lang, sino ba yung sa Manuel L. Rojas? Manuel L. Rojas ba yung sa Orange? L. Quezon para. Manuel L. Quezon lang kilala mong hero. Hindi mo kilala yung si Ninoy na naging hero din ng Pilipinas. Hindi, late yan. Late tayo nagsimula. Tama yung oras, pero hindi tama yung oras ng allotted. Huwag kayo mag-alala. Tatapusin natin dito. No? A hero is known to be selfish. Gusto ko lang kung meron tayong magandang ehemplo sa Biblia, ito na ay si Apostol Pablo. Basahin natin, Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 in verse 8. Sabi ni Paul, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Itinuring ni Apostol Pablo ang lahat ng bagay sa buhay niya, ay edukasyon niya, pera niya man, kayamanan niya man, lahat ng ito ay tinuring niyang basura sa kanya. For what purpose? That I may win Christ. Hindi niya na inisip ang sarili niya. Ang iniisip niya, mawin niya ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya na minsang pinipersecute niya yung mga sumusunod kay Kristo. Pero nang nakilala niya ang lubusan ng Panginoon, binaliwala niya yung sarili niya o ano mga bagay na tinatangkilat niya just to win Christ in his life. Tanungin kita, paano mo pinapahalagahan ang Panginoon sa buhay mo? Mahalaga ba talaga ang Panginoon sa buhay natin? Kung mahalaga, bakit minsan nagbabattle pa tayo? Magtatanong pa tayo sa sarili natin, magsisimba kaya ako o hindi? Para kasing tinatamad ako. Anong tingin mo kay Kristo? Gusto mo bang i-win ang Panginoon sa buhay mo? Sasama kaya ako sa soul winning o hindi? Magsasama kaya ako sa visitation o hindi? Magpa-practice ba ako ng choir o hindi? Kapatid, alam mo na yung mga bagay na mabuti at maganda.
Pinag-iisipan pa ba yan? Pinagdududahan pa ba yan? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ano sabi niya sa Galatians 2:20? Basahin nyo. Subukan mo yung basahin. Galatians chapter 2 and verse 20. Buksan nyo. Ini-encourage ko kayo po. I-open, basahin nyo. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. I live, yet not I. But Christ liveth in me. What a selfless life. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. What a selfless life. Tapos tayo, alam natin yung commitment natin, alam natin yung vow natin, alam natin yung ministry natin, hindi natin ma-perform kasi nagdadalawang isip pa tayo. Hindi ba mas magandang tignan natin si Apostol Pablo na isang klase ng Kristiyano? He is a real hero because a hero is known to be selfless. Hindi niya pinahahalagahan yung sarili niya, kundi yung iba, lalong-lalo na ang Panginoon sa buhay niya. Amen. Tapos tayo, pagdududahan pa natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung magbihis lang tayo ng maayos, modus apparel, bago tayo pumunta sa church, mahirap ba yun? Ano ang mas mahirap? Yung hindi ka na makapagbihis, yung dahil sa sobrang laki ng tiyan mo, hindi ka na makapag-sintas ng sapatos mo? Ano mas mahirap? Yung tuluyan ka nang hindi makapagsintas kasi natihaya ka na. At pagtihaya mo, tuluyan ka nang humiga. At nung humiga ka, pinasok ka sa kabaong at inilibing ka 6 feet below the ground. Ano ang mas mahirap? Yung magbihis ka lang ba para ng modus apparel para makarating ka sa church at para naman hindi natin ipahiya yung Panginoon sa buhay natin, yung standard ng church natin? Ano ang mahirap? Palagay mo? Yung gumawa ng tama o sadyain natin gumawa ng mali? Ano ang mas mahirap? Kayo mga young people, alam nyo na, pag sinabing courting, pag sinabing pangliligaw o pagpapaligaw, alam nyo na ang church natin hindi pumapayag, ang Bible ay hindi pumapayag na ikaw ay magpapaligaw o manliligaw kung hindi ka pa mag-aasawa. Pero yung iba sa inyo hanggang ngayon may boyfriend at may girlfriend pa rin. Hindi nyo may break kasi sayang naman, matagal na pinagsamahan namin. Matagal-tagal na rin kami, 1 month rin naman kami. 1 monthsary, 2 monthsary. Ngayon yung mga millennial, hindi na sila nagbibilang ng anniversary, monthsary. Happy 13th monthsary. Happy 36 monthsary. Ibig sabihin 3 years na sila. Buwan-buwan lang. Alam mo kung bakit buwan-buwan? Hindi nila alam kung aabot pa sila sa susunod na buwan. Kasi hindi nila alam kung aabot sila, kaya buwan-buwan lang ang count. Kaya parang ang tagal-tagal na. Biro mo, 36 monthsary. Ang tagal na yun Eh kung 36 years, kaya mo kaya abutin yung 36 years ng relasyon nyong mag-asawa? Come on. Parang hindi mo rin kaya. Amen. Amen. A hero is known to be selfless. Selfless. No? He's selfless, having no concern for self. Hindi siya selfish, unselfish. Pero yung selfish, hindi siya selfless.
Biruin mong naaati mong mag-inom, naaati mong magpulutan, naaati mong kumain sa labas, tapos alam mong walang bigas, walang ulam sa bahay. Ang tawag diyan, selfishness. Alam niyo ako nung nasa serbisyo pa ako, tuwing makakakain ako ng masarap na pagkain, lagi nasa isip ko, masarap to ah. Gusto kong ipatikim ito sa pamilya ko. Kaya imbis na kakainin ko, pipiliin ko siyang ibalot para ipasalubong sa kanila. Kasi sa akin sa pagkain, matikman ko lang, okay na sa akin yun. Hindi yung magpapakabusog para lang masatisfy ka. No? Yung matikman mo lang kasi parehas din yun eh. Pag kinain mo ng konti, ininom mo ng tubig, paglabas ng pare-parehas naman ang itsura. Di ba? Kaya matikman mo lang, dapat ganun. Huwag yung hindi hanggat may nakikita ka parang takaw tingin. No, may kakilala kang ganun? Yung hanggat may pagkain nakikita niya, gusto niyang maangkin. Kaya kinakailangan mo itago sa kanya kasi pagka nakita niya ang pakalat-kalat, kakainin niya. Ang tawag dun ay gluttony. And gluttony is seen in the Bible. Amen. Kapatid, a hero is known to be selfless. And a father must be a hero in the home. Amen. Kaya kung ikaw, tatay, hanggang ngayon may bisyo ka pa rin, isuko mo na sa Panginoon. Hanggang ngayon, mas masarap yung kinakain mong pulutan kaysa sa ulam ng iyong mga anak. Kapatid, ibili mo ng ulam ng iyong mga anak. Kaysa isugal mo, isabong mo, isang salpukan lang yan sa tupada, lipad yung 1,000 mo. Lipad yung 2,000 mo. Lipad yung pinaghirapan mo buong isang kinsinas o buong isang buwan. Ha? We need a hero must be selfless. Amen. Hindi selfish, selfless. Amen. Amen. Our father must be a hero who always fight for the liberty of his own family. Yan ang gusto natin mangyari sa ating pamilya. Maging malaya sa pang-o-oppress ng kaaway, maging malaya sa pang-o-oppress ng dyablo, maging malaya sa panglilinlang ng sanglibutang ito. Amen. I hope the message is clear. Balik po tayo mamaya. Meron pa pong kadugtungan. Marami pa pong points. 100 points pa po ito nandito. Alright? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po naming pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po o Diyos sa mga salita nyo. Pinagkaloob po sa amin sa umagang ito. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa amin po sa isipan, patawarin mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan ang ating kinatatayuan, lumapit tayo sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon. Just come near to the altar, kneel down and talk to God.